Mag 2 AM na nga kaming nakaalis pauwi ng Dingalan. At dahil nga may gala ako, kaya di na naman ako nakatulog. Mas mahirap kasing gumising pag masarap na ang tulog. Kaya kung kailan ako paalis, tsaka ako nakagagayak ng aking damit para siguradong wala akong maiwanan. At sa expressway ko na nga lang nalaman na naiwan pala ang bag ko. Good luck sa akin sa ilang araw na wala akong damit. Paano ko kaya ito maisu-survive? Dumaan nga pala muna kami sa sangitan para doon mamili ng iluluto. Ang mura naman ng mga paninda doon, ang sarap magtinda. Yung mamimili ka ng marami tapos ibabagsak mo sa mga palengke. Nako at gumagana na naman ang negosyanteng pag-iisip ko. Tamang magbubukang liwayway nga ay malapit na kami sa Dingalan. Pero bago kami dumiretso doon, ay dumaan muna kami sa isang resort sa Gabaldon para mag-inquire kung magkano ang entrance kung mag-night swimming. Doon kasi namin gaganapin ang birthday ni Joanne, kaya chinek na muna namin kung ma-accommodate kaming magkakamag-anak. Maganda naman yung location ng Crestas, napakalawak niya. Kayang-kayang maka-accommodate ng maraming tao. Ang gusto lang naman namin ay may matulugan para sa mga bata. Kaso, ang mga bata pala ang di natutulog. Hinanap din namin yung room na may malapit sa swimming pool. Kaya ang kinuha na namin ay yung unang inoffer sa amin, na kaya ang 16 na katao. Kaya maraming matutulugan. May kainan na din at sa likod ay ang pool. Okay na rin naman ang presyo ng room. Kaso lang may entrance pa ang bawat isa. At halos wala din naman ibang tao na nagre-rent. Kaya naman yung buong overnight ay solo namin ang resort. Kaya kahit sobrang ingay dahil mga lasing na at wala namang nagbabawal. Pagkatapos nga naming libutin ang halos buong kabuuan ng resort ay nakapagdesisyon na sila na dito na lang namin gaganapin ang birthday yan. Tapos na rin ako magpa-picture, so okay na ako. Hiningan na nga sila ng down payment para maipa-reserve ang room na kinuha namin. At pagkatapos nga nito ay uuwi na rin kami para makapag-prepare naman ng mga pagkain na dadalhin dito. Para pagbalik naman nga namin dito kasama na silang lahat ay kakain na lang kami, hindi na magluluto. Pwede siguro ihaw-ihaw na lang. So ayan, pagkatapos nga ay umuwi na rin kami ng Dingalan. At dahil nga kalahating oras na lang naman mula dito, kaya hindi mo na kailangang matulog at mainip sa pagbabiyahe dahil maya-maya nga lang ay bahay na pala namin to. Tamang-tama namang may dala si tita na isda kaya may pang-umagahan na kami. Nilinis ko na nga ito at ako na rin na nagpirito pero ayan, nagkasugat pa ako. Ito na pala yung siwal na ginagawa sa likod bahay. Susunod ko na lang pupuntahan ang malapitan. O diba, nairaos ko din ang OOTD ko kahit naiwanan ko ang bag ko. Buti na lang versatile ang aking katawan, kasya kahit kaninong damit ng mga kapatid ko. Hindi pa rin kami umalis ng check-out time, nagpa-extend pa kami. And doon nagsawa na nga sila sa kapapaligo ay umuwi na rin kami. Dahil pabalik naman kami sa Manila. Next time, iuuna ko ng mga damit ko para di na maiwan. Yun lang, bye!